Mapagpalang gabi sa lahat sa mga kabartudes natin. Narito naman po ang ipapakita natin na kahoy na tinagos ng baging. Ito po ay swerte at ito po ay pwedeng magamit sa trabaho at kung kayo po ay may matinding kaso. May mga kaso kayo na di nyo po malulusutan, ito po yung kailangan nyo. Ito po ay mabisang pamaraan, mabisang gamit. At ito, ginagamit din ito sa mga nananabong o mga sabongero. Pero ito, ginagamit din ito sa pangingisda para marami kayong huli sa inyong isda. Meron din tayo na kahoy na tinagos, din yung isang kahoy. Ito yung natira sa akin, matagal na po ito. Ito ay napakabisang kahoy. At ito'y kahoy na nagiging bato. Maganda po ito pag kayo po ay nasa laot at may bitbit kayo ng ganito. Malulusutan nyo po kahit anong tindi ng baha, tindi ng agos ng tubig o alon, ay kayo po ay makalagpas po kayo kung saan man kayo pupunta. Ayan, may kidlat po tayo, ngipin ng kidlat. Maliit lang po ito pero ito ay mabisa. Ayan, may guhit pa yan sa gitna. Dito may guhit po yan. Ayan po. At ito, nakita nyo naman, necklace po ito na 18 karat. May gagawin po tayo rito sa necklace na ito. Ito ang ginagawa kong pakain sa aking gamit, yung gold na 18 karat. At ito ay mutya ng anay. Ito ay nakuha ko sa loob ng tawag dito, sa loob ng nuno sa punso. Ito po ay mutya ng anay siguro. Ayan. Ito naman ang bato umo. Ito yung bato umo ko na personal na gamit. Baka merong magkagusto nito. Personal ko po itong nagamit, hindi ko po siya pinapalimusan. Pasensya na po, pinapakita ko lang sa inyo ang mga gamit ko na tinatangan ko na mabisa. Ito mabisa din pag makakita kayo either sa bundok, sa dagat, sa ilog, kahit saan makakita kayo na bato na kahit kung maliit lang, may butas ng ganito, may isang butas o dalawang butas o may higit pa sa 5 butas. Yan po ay pwede nyong kukunin, either gawin yung kwintas o di kay habak o di kay ay ibulsa nyo o ilagay sa wallet. Yan po ay nagsisilbing gabay o di kay ay malulusutan nyo kahit anong tindi ng inyong mga problema. Ito talaga ay tested ko na po ang mga ganitong bagay. Pero unahin pa rin natin ang Panginoon. Hindi lang po tayo binabasihan lang natin na ito ang sasambahayin natin, dahil ito ay kasangkapan lang po ito sa ating buhay. Hindi po natin na pag meron ka ng mga anting-anting, meron ka ng mga ganito, i-chapwera mo na yung Panginoon. Hindi po bali ito po yung secondary lang sa buhay natin, pang proteksyon lang po, at Diyos pa rin yung magpapasya kung talagang ipagkaloob sa inyo ang mga ganitong bagay. Pero sa mga nagtatangan po sa kidlat, hindi lahat ng tao ay magtatangan ng kidlat, kasi pinipili po yan. Katulad ko, meron akong ipagkalooban ng mga gamit like sa mga sundalo. Meron din akong mga sundalo na binibigyan ng mga gamit o libre. Pero meron din na sundalo
na talagang yung iba bumibili pa sa mga antingero. Okay lang sana kung makabili siya legit, ay mabudol pa. Kaya sa mga paalala ko lang sa mga bumibili ng mga pangilang kidlat, kilatisin niyo muna bago kayo bumili. At ako hindi ko naman ino-offer sa inyo na bumili kayo. Ang sa akin lang, sayang yung pinaghirapan nyo, sayang yung pera. Kilatisin nyo muna bago kayong bumili. Dahil hindi basta-basta makakuha ng kidlat, hindi basta-basta na ibigyan mo lang ang isang tao o wala na, pagkuha ng pera wala na, walang bisa. At tapos paktay o di kaya o nasa labanan ka na, nasa giyera ka na, yun pala hindi gumagana yan. Totoo, ang mga bato talaga ay may lakas, may puwersa, pero pinipili din yun na mga gabay, pinipili din na ang mga bato na kanyang protektahan o kanyang bantayan. Example, kidlat, ganito yung kidlat, meron din itong tagabantay, meron din itong kung sa baga ang mga bato nito meron din na nakulong sa habang ng panahon. Yung mga falling angel, nasa Biblia yan, mga falling angel ay nahulog dito sa earth. Kaya napupunta sila sa mga either sa mga, yung iba yung mga duwende, kapre, tikbalang o ano pa na aswang o ano pa yan yung mga tawag dyan sa kanila, yan po mga falling angel. Kaya ang mga ganitong bagay, meron din na mga falling angel takot sa mga like tanso, mga medalyon, kung ano dyan, o kidlat, takot sila sa mga ganyan kasi iba din yung lakas nila eh. Kaya sa mga tao, magtatangan po kayo, wag po kayo magpakontrol sa gamit nyo. Katulad yan, kukuha ka, bata ka pa, example, mga line of 1 o 15 years old o 18 years old lang, magtatangan ka ng ganito, hindi pwede. Para sa akin, hindi pa pwede. Kasi sa kwento-kwento lang po yan na bata yung naghahawak ng mga ganyan na ano. Pero sa totoo lang, ang pinipili talaga ng mga tagabantay ang may lakas na loob at matapang at hindi nagbabago yung isip. Yan ang pinipili at kung sa baga maramdaman ng mga bantay o gabay na meron ka talagang kakayahan makakita sa kanila o makaramdam o maamoy mo sila. Yun ang hinahanap nila na maghahawak sa kanila. Katulad yan ng mga mutya ng batuumo, bihira lang po makakuha ng batuumo talaga na sa loob sa kuweba, o makakuha ka isa, dalawa, tatlo. Pero meron din naman na puntumpok-tumpok pero maliliit, hindi po siya malalaki na kagaya ng parang isang kamao. Hindi po, meron din isang kamao pero bihira lang po kayo. Pero dyan may nakakita tayo isang sako, meron sila. Pero saan yan nanggaling? Yan ang tanong, saan nanggaling yan? Sa kuweba? Pero para sa akin, bihira lang po pagkalooban ng mga batuumo. Katulad nito, isang batuumo po ito na galing sa kuweba. Bihira lang po makakuha ng mga ganitong batuumo. Hindi siya bilog. Ayan, hindi po siya bilog, hindi po siya kung ano dyan, kung mga talagang ang batuumo matigas talaga, matigas. Tapos pag binasag mo yan, nasa loob niyo bilog pa rin, pero basag yung outer skin niya o di kay balat, yung tatawagin balat. Pero sa loob bilog pa rin yan. Pag binasag mo ulit, bilog pa rin hanggang lumiit kasi kinakabiran po siya ng lupa o buhangin sa matagal na panahon.
i-cut muna natin, ay patuloy natin yung ano